Hoy, Bozo! Ayos ang lahat! Nilalamit ang anak ko ngayong gabi. Hindi ako makaalis para salubungin si Bozo para sa akin. Sobrang salamat, Shasha. Papakilala talaga kita sa gwapong boyfriend. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Gwapo? Boyfriend? Hindi ba ito ang gwapong boyfriend? Gupito. Si Boss? Bakit siya nasa kama ko? Bozo, sana maging maayos ang ating partnership. Si Bozo, pinainom ko ba ng marami? Sino ka? Ako si Lynn. Ako nagpapakilala sa inyo. Nakatulog ako kasamang CEO matapos uminom. Masama talagang uminom. Narinig kong pinakaayaw ng boss ay ang makarelasyon sa empleyado. Kapag nalaman niya ang trabahong pinaghirapan kong makuha, mamawala lang. Hindi pwede. Hindi niya dapat malaman. Bakit ngayon ka lang umuwi? Kagabi pa ako nakipagkita sa client. Sobra akong nakainom kaya nagpaiwan na lang ako sa hotel. Nasa ang hearing aid ko? Diba pinapagawa ko yan sa'yo? Ah, teka. Nasaan yun? Nako, siguro na nakikipagkita ko sa client kahapon, nawala ko na hindi ko namamalayan. Nang walang hearing aid, paano na ko lalabas ito ngayon, Susha? Simula nang pumasok ka sa Chansey Group, parang wala ka nang pakialam sa mga bagay tungkol sa akin. Hindi naman ganun, Shushu. Pareho tayong pinanganak na may kapansanan sa pandinig. Magkasama tayong lumaki sa ampunan. Pagkaalis natin doon, nagkasama pa rin tayo sa isang tirahan. Ikaw lang tanging pamilya ko. Ang mga bagay tungkol sa'yo, palaging uunahin ko sa puso ko. Ganito na lang. Gamitin mo muna ang hearing aid ko. Nagkakarinig pa naman ako sa kaliwang tenga. Ayos lang? Sa loob ng isang araw, hanapin niyo agad ang babaeng ito. Sino bang babaeng ito? Natulog kasama ang CEO namin, tapos basta na lang tumakas? Yung napag-usapan natin kagabi tungkol sa order plan, kailan po kayo available? Para mahitid namin ito. Huwag po kayong mag-alala. Para po ito sa inyo. Siguradong pinakamabang presyo ito para sa inyo. Naintindihan ko. Sige po, naintindihan ko. Ang boses na yun. Ito. Susha. Ito ng pangatlo na natanggal ngayong buwan na executive assistant, di ba? Narinig ko habang nagtatrabaho raw siya. Panay ang dikit kay CEO. Ayaw na ayaw ni CEO ang mga babaeng may masamang motibo. Buti na lang mabilis ako nakakatakas. Kung hindi, ako ang natanggal. Padating na si boss.
Ang gwapo niya. Mr. Perfect. Ang gwapo ni boss. Bakit si Mr. Gu pupunta sa direction ko? Baka nalaman niya nangyari kagabi. Hindi niya ko makikita. Hindi. Ikaw ba si Susha? Opo, Mr. Gu. Pasensya na. Nahulog ang ID ko. Naabala pa kayo. Saan ka nagpunta kagabi? Mr. Gu, bakit mo tinatanong yan? Ayoko nang ulitin ang tanong ko. Sagutin mo, nasaan ka kagabi? Ako? Nasa bahay lang ako buong gabi. Hindi ka ba nagpunta sa Zijin Hotel? Mr. Gu, yung Zishan Hotel, napakagarbang lugar niyan. Paano ko naman kakayanan ng gastusin doon? Yung babae kagabi, may suot na hearing aid. Mukhang may problema siya sa pandinig. Pero si Susha, walang suot na hearing aid. Pero nakakasagot ng maayos. Baka naman nagkamali lang talaga ako. Mr. Gu, may iba pa ba kayong gustong itanong? Ayusin mo mga gamit mo. Pumunta ka sa opisina mamaya. Ikaw nang papalit bilang bagong sekretary. Ako? Secretary? Pero ayoko maging secretary. Ang tanga mo naman, ang daming gusto makomposisyon na yan. Lahat sila gustong-gusto maging secretary. Ayaw mo? Sabi ng kasabihan, ang magalingkod sa hari parang kasamang tigre. Kahit totoo yan, mataas naman ang sahod ng secretary. Kumpara sa sahod mo ngayon, halos doble. Doble? Sige, tara na. Mr. Go, may kailangan po ba kayo sa akin? Nakakatakot ba talaga ako? Ganyan ka lagi kagulat. Parang guilty lang ang dating. Hindi po Mr. Go dahil sa mga sinasabi ng ibang empleyado. Paano naman ako hindi matataranta? Sa susunod na linggo, may event tayo. Joint party kasama ng Zoo Group. Kolektahin mo lahat ng materials. Gumawa ka ng promotional video. Mr. Go, baka hindi ko kakaya ng trabahong ito. Bingi ako sa kanang tenga, kaya hindi ko ganun kasensitibo sa audio. Pangit ng kalabasan ng video. May problema ka sa pandinig? May problema ka sa pandinig? Mr. Gu, matagal na akong may problema sa pandinig. Pero pangako ko, hindi ito kailanman makaka-apekto sa trabaho ko. Ang boses niya ay kagaya ng babae kagabi. Pareha silang may kapansanan sa pandinig. May ganitong klaseng pagkakataon. Kagabi, nasan ka ba talaga? Nasa bahay lang po ako, Mr. Gu. Bakit parang kinakabahan ka? Pwede ko bang isipin na yan ang sinyalis na nagsisinungaling ka? Mr. Go, hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit mo ko laging... Hindi mo naiintindihan? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Naku, lagot. Mukhang alam na talaga yun na ako yun. Tanggalin na lang ako kung kailangan. Kasi kung hindi, magkatakin ako sa puso. Mr. Go! Yung pinapahanap mo, nahanap ko na. Hindi siya yon. Tara na. Buti na lang agad dumating si Assistant Shen. Grabe, muntik na akong matayin. Miss Su, ang pagpunta ni Mr. Go ngayon ay para kumpirmahin ang isang bagay. Nung unang gabi, nasa Zijin Hotel ka ba? Ako? Ito ang gamit mo, hindi ba? Sa'yo ito. Tama, akin to. Yung gamit mo, nahulog sa hotel room. Nalasing ako nung gabing yon, kaya nangyari ang aksidenteng yon. Kahit wala akong nararamdaman para sa'yo, pananagutan pa rin kita. Shanxi Group CEO? Miss Su, pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang Mr. Go namin, may bibigay niya lahat ng gusto mo. Sige na, mauna muna kami, Mr. Go. Yung taong yan, hindi ba parang si Mr. Go yun? Hindi siguro. Si Mr. Go, ang daming mamahaling bahay dyan. Bakit naman siya pupunta sa ganitong lumang apartment? Shushu! Ngayong gabi, kakain tayo ng hotpot. Kumain ka rin ng kumain. May pera si ate. Na-promote ako at nadagdagan ng sahod ko. Hindi na natin problema ang upa.
Bakit, Shushu? Galit ka pa rin ba dahil sa hearing aid na yon? Pasensya na ha. Hindi ko talaga sinasadya. Pagdating ng sahod ko sa susunod na buwan, bibilang kita ng mas magandang hearing aid. Hindi naman ako galit. Kagabi, anong hotel bang pinuntahan mo? Ako? Nasa Zishan Hotel ako. Bakit, Shushu? Bakit mo biglang tinanong yan? Wala lang. Tinanong ko lang. Kaya pala kagabi, yung nakipag-ugnayan kay Gomingze, si Susha. Pero nahulog niya yung hearing aid ko. Kaya inisip ni Gomingze na ako yun. Tara na, Shushu. Yung hotpot restaurant, kapag nalay tayo, baka mabusan tayo ng pwesto. Wala akong gana ngayon. Ayoko munang kumain. Siya nga pala, may gusto kong sabihin sa'yo. Maghahanap ako ng bagong bahay. Gusto kong tumira kasamang boyfriend ko. Shushu, may boyfriend ka na pala? Bakit hindi ko alam yan? Kailan pa kayo naging magkasama? Susha, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba nagsisinungaling ako? Dahil ba may kapansanan ako sa dalawang tenga? Wala na akong karapatang magmakatulad ng ibang tao? Ikaw nga, hindi ba nasa isang tenga lang ang pandinig mo? Pareho tayo ng kalagayan. Hindi naman sa ganun, Shushu. Nag-alala lang ako na baka lukuhin ka ng iba. Kung magpapasya kang tumira kasama siya, kilalang kilala mo ba siya? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Isa siyang may-ari ng kumpanya. Mabait din naman siya sa akin. Bakit niya ako lulukuhin? Anong klaseng kumpanya ang pinapatakbo niya? Hayaan ako mang-check kung anong kredibilidad niya. Sa mga panahong ito, maraming mga tao na nagpapanggap mayaman para mangloko. Susha, ano bang nasa isip mo? Simula pagkabata, lagi mo akong nalalampasan. Pagkatapos ng orphanage, dahil sa kapansanan ko, hindi ako makahanap ng magandang trabaho. Tuwing bumabali ako sa orphanage para makita ang headmaster, lagi kanyang pinupuri. Naisip mo ba kung anong pakiramdam ko? Ayaw kong makita ang mga mata ng ibang tao. Ayaw kong iyong awa. Ngayon, saka ko lang nakikita ng magandang lalaki na handang mag-alaga sa akin. Tapos ikaw patuloy nagdududa. Hindi mo ba gusto na maging masaya ako? Hindi naman sa ganun, Shushu. Huwag ka nang magalit. Talagang mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Bakit naman hindi ko maging masaya ka? Nag-aalala lang ako na baka masyado kang inosente at malako ka ng ibang tao. Kung talagang magpapasya kang lumipat, ako na lang maghahatid sa'yo. Gusto ko rin makita kung maaasahan bang tao na yon. Hindi ko pwedeng pahintulutan siyang sumama sa akin. Baka makita niya si Gomingze. Hindi, huwag muna. Pag dumating ng tamang panahon, dun ko na siya ipapakilala sa'yo. Pero, Susha, kung papatuloy ka pang ganyan, talagang magagalit ako. Hindi na kita kakausapin habang buhay. Sige na. Hindi na ako magsasalita. Shushu, huwag ka nang magalit please. Huwag mo akong iwasan. Hindi mo naman ako pwedeng iwasan. Susha, huwag mo akong sisihin. Kailangan nating mag-isa para sa sarili natin. May isang tenga kang nakakarinig. Ako na isang taong bingi sa parehong tenga. Si Gomingze lang ang aking pagkakataon na magbago ang aking kapalaran. Kailangan kong hawakan ito ng mahigpit. Miss Su, dito po. Maligayang pagdating sa akin, Mr. Go, Miss Su. Susha, kailangan ibusan dokumentong ito. Ipadala mo ito agad. Sige. May meeting. Tandaan mong bantayan ito. Opo. Nakakapagod. Ayusin mo muna ang dokumentong ito. Ibigay mo kay Mr. Gu. Aayusin ko na nga. Mr. Gu, ito na ang kape. Pakiprint ang bulat mula sa planning department. Opo, Mr. Gu. Miss Su, ito ang iyong kwarto. Sa tabi, nandiyan din ang walk-in closet mo. Kung may kailangan ka pa at kapag wala ako, maaari mong ipagawa sa kanila. Naintindihan ko, Assistant Shen. Maaari na kayong umalis. Gusto kong pahinga ng kaunti. Nga pala, Miss Su, kapag bumalik na si Mr. Gu, meron siyang ipapadalang regalo sa'yo. Sige. Maghihintay ako sa bahay hanggang siya'y bumalik. Sa wakas, nakatawin ako sa buhay. Susha, hindi ko na kailangan mapakumbaba at mamuhay sa ilalim ng iyong mga palat. Sobrang pagod ko na.
Ang dobling sahod na ito, siguro kalahati dito ay para sa pinsalang emosyonal. Nako, nakalimutan ko pa. Bibili pa ako ng hearing aid kay Shushu. Mr. Gu, si Susha ay talagang masigasig sa trabaho. Oo nga pala, Mr. Gu. Yung hearing aid na pinreserve mo para kay Miss Su ay dumating na. Kukunin ko ba ito ngayon o ikaw na lang pupunta? Sige na, ako na lang. Hello po! Ito ang pinakabagong modelo sa aming tindahan. Napaka-cute. Ito naman ang pinakamahusay sa aming tindahan. Medyo mahal nga lang. Ngunit ang bawat aspeto ng performance ito ay pinaka-precise at maaari pa ito mag-invisible. Kahapon, may isang lalaki na agad nag-order at nag-reserve ng 2. Papuntahan siya para kunin ito. Hindi bale, kung kinakailangan, magtipid tayo ngayong buwan. Dahil sinabi ko, nabibigyan ko si Shushu ng bagong hearing aid. Pakibalot na lang po. Sige po, miss. Ang hearing aid, hindi ito kasing halaga ng ibang gamit sa bahay. Alam mo na, hindi pwede magpakasaya. Sa totoo lang, ang ginagamit ko matagal na. Ito, binili ko para sa kaibigan ko. Ay wow, talaga pong mabait kayo sa kaibigan ninyo. Kami po'y magkasama na mula pagkabata. Kahit hindi kami magkapamilya, pero mas malaga pa kami sa pamilya. Ang saya naman maging kaibigan mo. Pwede ko bang makuha ang iyong contact details? Para kung sakaling may problema sa after sale, mas madali kayong matawagan. Salamat. Bakit ka nandito? Mr. Gu, bakit ka nandito? Ang pangalan mo ay Susha. Bakit ka naglagay ng pangalan ni Sushushu sa taas? Bibili ako ng hearing aid para sa kaibigan ko. Kailangan ko talagang ilagay ang pangalan ng kaibigan ko. Si Shushu, kakilala mo ba siya? Ang lalaking na ito ay may-ari na isang malaking kumpanya at mabait siya sa akin. Paano niya akong maluloko? Sabi ni Shushu, mayroon siyang kasintahan na mayaman. Di kaya ang pangalang Shushu. Tatlo silang kliyente ko na parehas ang pangalan ngayong buwan. Narito po yung order ng hearing aid. Maraming salamat po. Ang pangalan na Shushu ay pangkaraniwang pangalan. Siguro ay nagkataon lang. Siguro ako lang naisip ng malalim. Kung si Shushu talaga ang girlfriend ni Mr. Gu, bakit hindi niya sinasabi sa akin? Mr. Gu, Miss Su, mag-ingat kayo sa pag-alis. Mr. Gu, hawakan ko na ito para sa'yo. Eto. Huwag mong isipin ng sobra. Gusto ko rin magawa mong mabuti ang iyong trabaho. Sa totoo lang, mayroon akong ganyan. Pinahiram ko lang kamakalan sa iba. Ako... Mr. Gu? Ito, baka ibabawas mo ito sa sahod ko. Kung patuloy ka pa rin sa pagsasalita, ibabawas ko talaga ito sa sahod mo. Miss Su, bumalik na si Mr. Gu. Pwede na kayong umalis. Mr. Gu, sa wakas, nakabalik ka na. Napansin ko na parang hindi sa'yo yung ginagamit mo, kaya bumili ako ng bagong pares para sa'yo. Isuot mo na. Salamat, Mr. Gu. Simula pagkabata, wala pa nag-aalaga sa akin ng ganito. Dahil sa pagiging bingi ko, pinalayas ako. Sa orphanage, lagi akong pinabayaan. Hindi ko nararamdaman ang pagmamahal hanggang sa makilala kita. Doon ko lang nalaman na ang mundong ito ay pwedeng maging maganda. Magpahinga ka na at bumalik sa kwarto mo. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo at pinayagan mo ako manatili. Ikaw ang tanging inaasahan ko. Yung araw na yon ay aksidente lang. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Ang maibibigay ko lang sa'yo ay material na kapalit. Gumingze, hanggat nandito ako sa pamilya ko, hindi ako naniniwala na kaya mo akong itaboy palayo. Kailan ka ba may oras? Pumili ka ng araw. May surprise ako para sa'yo. Narito ang isang file. Ito ang dokumento na kailangan ni Mr. Gu. Dalhin mo ito. Eto na! Gusto kong 2 high-end na set dito. Sigurado akong maganda sa iyo, Miss Su. Magsisimula na akong mag-appointment para sa iyo.
Sorpresa? Susha, gusto mo pa bang manatili sa taas at magbigay ng mga bagay sa akin? Nangangarap ka. Nako, baka iniisip niya na gusto ko magpaligaya sa kanya. Mr. Go, ang iniisip ko lang ay medyo malamig ang temperatura sa opisina at nag-aalala ko para sa'yo. Nag-aalala ka para sa akin? Alam mo ba kung bakit ko pinalitan ng sekretary ko? Alam ko po. Wala akong ibang nararamdaman para sa'yo. Sabi nila, ayaw mo na may magkasintahan sa trabaho. Ganoon daw, sang-ayon ako sa ganitong ideya. Saan mo naman narinig yan? Mr. Go, kung wala kang ibang kailangan, pwede na ba akong mauna? Teka lang, maghintay ka. Sumama ka sa akin mamaya sa isang salo-salo. Mr. Gu, simula nang kunin mo ang Tianze Group, nasa tuktok na kayo ng industriya. Talaga namang kamangha-mangha. Halika, mag-cheers tayo. Mr. Lin, toast! Mr. Gu, may bago ka na namang sekretarya. Nabalitaan ko na yung dati mong sekretarya, hindi yata alam ang lugar nila. Naisip nilang manghimasok sa mga desisyon mo. Pero gaya ng isang batang matalino at maraming mga babaeng interesado, natural lang na mangyari yun. Mr. Gu, mag-cheers tayo. Patuloy pa rin naming inaasahan ang iyong tulong. Maraming salamat sa pagpapatuloy na suporta. Mr. Wang, iinom ako bilang kapalit ni Mr. Go. Bakit mo ginawang tubig ang alak? Mr. Go, ako ang sekretarya mo. Kasama ito sa trabaho ko. Magdahan-dahan ka naman. Bawasan mong pag-inom mo. May gagawin pa ako. Mr. Lin, Mr. Wang, mag-inuman pa tayo. Xiaosu, magaling kang uminom ah. Hindi madali maging sekretary ng presidente. Hindi basta sino man ang pwedeng maging ganito. Ang masasabi ko sa'yo, huwag mong iasa ang lahat kay Mr. Gu. Naiintindihan ko po, Mr. Lin. Pero wala akong problema makipagkaibigan sa mga kasamahan ko. Mr. Lin, Mr. Wang, anong plano ninyo? Kung gusto mo talagang magtagal sa trabaho kay Mr. Gu, at kung nais mo talagang magtagal sa kanya, isang salita lang namin ang kailangan. Mr. Wang, ang Tianze ay masaring sistema ng pamamahagi ng tao. Ang magagawa ko lang ay gawin ng mabuti ang aking trabaho. Ikaw ang pinaka-inosente. Basta, kung sasama ka lang sa amin buong magdamag, isiguraduhin naming magsasabi kami ng mabuti tungkol sa iyo sa harap ni Mr. Gu. Sumasobra na kayo. Sekretaryo ko ni Mr. Gu. Ang ginagawa niya ay mali. Mukhang hindi mahalaga sa iyo ang Tianze Group. Sinasabi ko sa iyo, talagang wala kang pakiramdam. Kahit na ikaw ang sekretary ni Mr. Gu, kapag nagpalit ng sekretary si Mr. Gu, para lang ito nagpapalit ng damit. Anong karapatan mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong gawing mahirap ang sarili mo. Isa ka lang kasosyo, isa kang sekretary na madaling palitan. Sa tingin mo ba, pipiliin ka ni Mr. Gu? Kahit na umalis na ako sa Tianze, hindi ko hahayaang pagsamantala ninyo ako. Pipiliin ko kung ikaw lang na isang taong kailangan magsuot ng hearing aid para magtrabaho. Gusto ko makita kung anong kumpanya pa ang nag-aampon sa'yo pagkatapos kang tanggalin ng Tianze Group. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung hindi ka na makakapagtrabaho sa Tianze Group, basta kung mapapasaya mo lang ako, baka bibigyan pa kita ng pagkakataon. Leche ka! Wala ka bang pakialam sa trabaho mo? Mr. Gu. Mr. Lin, anong nangyayari? Mr. Gu, hindi marunong umintindi ang sekretaryeng ito. Gusto pa niya makialam sa negosyo natin. Nagbabalangkas kami ng plano para turuan siya. Mr. Gu, wala pa akong kasalanan. Sila po. Mr. Gu, tumayo kami para makipag-usap tungkol sa negosyo. Ako at si Mr. Lin, kami medyo nalasing lang. Nagbibiro lang kami. Hindi namin inaakala na seryoso pala siya. Gumising ka. Gumising ka. Mr. Gu, sigurado po kung hindi lang ito pagkakaintindihan. Alam ko po na hindi po dapat ako pumasok sa inyong usapan. Hindi ko po sinadyang mapasama ang iyong damdamin. Oo nga po, Mr. Gu.
Ako si Mr. Wang. Palagi po namin kayong binibigyan ng buong respeto. Hindi po kami dapat mag-away dahil lang sa isang sekretary. Alam ko po na madalas kayo magpalit ng sekretary. Tingnan mo siya, hindi tulad ng naunang mga sekretary. Mas marunong magsalita at kumilos. Hindi magtatagal. Kailangan mo naman magpalit ng bagong sekretary. Mr. Wang, ano sa tingin mo? Sabi ko na nga ba? Paano mangyari na magalit si Mr. Gu dahil lang sa isang babae? Nakikita ko, ang babaeng ito, talaga namang iniisip niya na siya ay isang mahalagang tao. Kung hindi dahil kay Mr. Gu at sa kanyang kabutihang loob, ibinigay sa kanyang posisyon bilang sekretary. Huwag mo akalain na makakahanap ka ng trabaho. Kahit na kung gusto mo makahanap ng lalaki, siguradong mahihirapan ka. Paano naman namin magawang pagsamantalahan ng isang babaeng basura? Bagaman ako may kapansanan, ang aking kaluluwa ay buo. Hindi tulad na sa inyo, ang mga pusi marurumi. Mr. Go, tingnan niyo siya. Wala siyang mga kasanayan bilang isang sekretary. Ang paglabas at para makipag-usap sa kliyente, hindi niya kaya magtiis ng kahit kaunting pag-abuso. Ang negosyo mo ay tsak na masisira. Talaga namang para sa akin ang inyong malasakit. Mr. Go, tawagan mo na ang HR department. Matatanggal ka! Tatanggalin na ako. Hindi ko kaya magpatawa sa ganitong uri ng pagpapahiya. Shengu, gawin mo to. I-cancel mo lahat ng orders mula sa Wang at Lin companies. Wala na tayong anumang future partnership. Wala na tayong future partnership. Wala na tayong cooperation. Ano? Mr. Gu, anong ibig mong sabihin? Ang partnership natin, tinatapos mo na? Ang Tianzi Group ay may mga produkto para sa mga kababaihan na hindi nagpapakita ng respeto sa kababaihan. Walang karapatang makipag-cooperate sa Tianzi. Si Mr. Gu, sa puntong ito, ay tila parang isang bayan na kumikistat ng liwanag. Susha, sigurado akong lasing ka na. Kailangan mong magising. Noong nakaraan, nagmamadali akong umalis. Nakalimutan ko pang ID card ko. Pero mabuti na lang at wala si Susha sa bahay. Kung hindi, magkihingala na siya sa kapatanong. Hindi ba sasakyan ni Guming Zian? Bakit nandito siya? Kung hindi ka marunong uminom, huwag ka nang uminom ng marami. Ako ang iyong secretary. Kung hindi ko iinumin para sa'yo, sino pa ang gagawa? Gusto kong magtrabaho ng mabuti, kumita ng marami at marami pang pera. Kaya, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Talaga, wala akong anumang kalokohan na balak sa katawan mo. Bakit kita tatanggalin na walang dahilan? Sa anong palapag ka nakatira? Kahit mukhang malamig ka, mabait ka naman pala talaga. Ganun ba? Si Susha at Gumingze, paano sila napag-isa? Baka naman nahulog ang plano ko na palitan si Susha, nalaman na nila. Ang pakiramdam na to, parang pareho nung gabing yun. Susha, mahusay ka. Hindi. Pinaghirapan kong lahat ng ito. Susha, hindi ko papayag na agawin mo ito. Alam ba ni Gumingze ang totoo tungkol sa pagpapalit ko kay Susha? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng parang para subukan. Sino nagsabing pwede kang pumasok dito? Mr. Gu, bakit hindi mo ko matanggap? Dahil nandito na ako sa bayan ng pamilya ko. Na ako ng babae mo. Wala akong nararamdamang pagmamahal para sa'yo. Ang pagmamahal ay pwede unti-unting mararamdaman. May nangyari na sa atin, di ba? Naniniwala ako na mamahalin natin ang isa't isa sa hinaharap. Ang babaeng nakipagtalik sa akin nung gabing yun, ikaw ba talaga yun? Ang babaeng nakipagtalik sa akin nung gabing yun, ikaw ba talaga yun? Mr. Gu, ang tao na nasa Zichen Hotel nung gabi ngayon ay ako nga. Kung hindi, paano kung mawawalang hearing aid ko sa hotel? Oo nga, ang pangalan sa hearing aid at sa warranty card ay Sushi Shu, hindi Susha. Naiintindihan ko na. Mr. Gu, ito ba'y dahil ako ay bingi at may kapansanan? Kaya mo ako iniiwasan, hindi ko rin naman nais ako'y may kapansanan. Ngunit, noong una, ikaw nagbigay ng pag-asa sa akin. Ngayon, gusto mo ba itong bawiin? Wala itong kinalaman sa kapansanan mo. Nung gabing iyon, talaga namang isang pagkakamali yun. Ang mabibigay ko lang sa'yo ay pera. Ngunit hindi ako makakasama sa'yo dahil sa pera mo. Hawakan mo ito. Kung gusto mo ang kwartong ito,
Dito ka matulog. Pupunta ako sa kabilang kwarto. Hindi pa nga niya alam ang katotohanan. Sigurado ako si Susha ang nanuksugay guminggi sa kumpanya, kaya siya naging malamig sa akin. Bakit nung nagsisimula na maging maayos ang buhay ko, ikaw pang sumingit? Kung ganun, Susha, huwag mong sisihin kung hindi na kita maaalala. Hello, Lenyo? Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mo magdaos ng high school reunion? Sa tingin ko magandang ideya ito. Pero huwag mong kalimutan ipalang kay Susha. Mr. Gu, hinanap niyo po ako? Sabihin mo sa Zijin Hotel na ipakita ang video ng monitoring nung araw na pumunta ako sa hotel. Dalhin mo dito. Mr. Gu, kayo pa ba ay nagdududa? Naniniwala lang ako sa mga ebidensya. Sige. Teka, pupuntahin mo dito si Susha sa opisina ko. Sige. Ano kaya nangyari kagabi? Bakit hindi ko maaalala? Pero siguro hindi naman ako nagwala dahil sa alak kasi hindi naman lasing si Mr. Gu. Siguro hindi ko pababayaan ni Mr. Gu na magwala. Kalimutan mo na nga. Bakit nandyan ka lang? Pumasok ka. Mr. Gu, hinahanap niyo po ako? May mga direktiba po ba kayo tungkol sa trabaho? Mr. Gu, ano nangyari sa bibig mo? Masakit ba? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Miss Su, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa gabing yon? Nako, hindi ba ako may kagagawa nito? Wala na. Baka mawalan ako ng trabaho. Pasensya na po talaga. Uminom ako ng marami. Minsan mahirap kontrolin ang sarili. Naintindihan ko kung bakit kagalit. Mr. Gu, kung sa tingin niyo hindi ko kayang gampanan ang posisyon bilang secretary, baka pwede niyo akong ibalik sa planning department. Gusto mong bumalik sa planning department? Ano man ang posisyon ko sa Chansey, masaya na ako. Pero pagkatapos ko uminom ng marami, nasugatan ko yung bibig. Nagsisisi po talaga ako. Nasugatan? Kung hindi... Huwag na lang. Mainit ang ulo ko. Mr. Gu, kung mainit ang... Ayusin mo mga dokumentong ito. Ipasa mo ito ngayon. Walang problema. Sandali. Ikaw ba ang nagpalit ng ilaw na to? Nakikita ko na madalas kang nako-overtime. Madali kang mapagod sa mata. Ang ilaw na ito ay malambot at komportable. Sige, lumabas ka na. Susha, noong panahon, ikaw ang top student sa buong paaralan na pumasok sa universidad. Nagtrabaho ka na sa Chansey Group. Sa hinaharap, baka maaari ka pa maging team leader. Bakit hindi mag-inuman tayo? Kasi kapag umiinom ako ng marami, madali akong magkamali. May nagawa pa akong kalokohan. Hindi na ako iinom. Ayaw kong maka-apekto sa trabaho ko bukas. Tingnan mo, hindi ba't mahirap lumabas ng ganito? Ano bang nasa isip mo? Lahat ito tungkol sa trabaho. Kung hindi mo alam, akala mo ikaw ay nangangasiwa ng maraming tao sa kumpanya. Gusto ko lang gawin ang mabuting trabaho ko. Iyon lang. Mr. Gu, hindi ko inasahan na si Secretary So ay nasa Shanghai Hotel. Gusto mo bang batiin siya? Hindi na kailangan. Magpakita muna tayo kay Mrs. Xiang. Linyao, tumigil ka na sa pagpapainom sa akin. Kahit ang Chansey Group ay hindi basa-basa lang makakapasok. Noong mga panahon na iyon, nakikita ko si Susha bilang isang taon na may talento. Kahit na isa lang tenga na hindi makarinig, hindi siya nagreklamo tungkol sa buhay. Ako ay isang ordinaryong tao lang na nagtatrabaho para sa boss. Salamat sa pagtulong at pangangalaga mo noon. Kung ganon, magtusa ko sa inyo gamit ang tubig imbis na alak. Sa aming mga kaklase, si Susha ang pinakamatagumpay. Hindi naman siguro. Kahit nasa mata ng guro, lahat kayo ay magaling. Pero kung titignan natin sa hinaharap, si Susha talaga ay may mataas ang potensyal. Teacher Zu, nakalimutan mo ba? Meron pa tayong kaklase na si Susie Shu. Si Sushu. Pupunta ba siya? Kasi nitong mga araw na ito, hindi ko siya makontak. Nag-aalala na ako. Naaalala ko na. Si Susie Shu, yung kaibigan mo. Yung dating laging kasama ni Susha, di ba? Tama. Teacher Zu, marami kang nakakalimutan. Noong panahon na iyon, si Susha na nakikitang mabuting estudyante. Hindi mo ba ako naaalala? Pero okay lang. Mga kaibigan, matagal na tayong hindi nagkikita.
Matagal na tayong hindi nagkikita. Ito na si Susishu. Grabe naman ang pinagbago ni Susishu. Ang laki naman ang pinagbago. Naaalala ko, dati lang siyang may suot na mask, maikpit na nakatago at nakaupo sa sulok. Ngayon, Lumabas na may bodyguard? Ganito ka na ba ngayon? Para ka ng isang sikat na artista. Shushu, so kasi dumating ka na, halika. Sushu, mini-message kita. Bakit hindi mo ko nire-replyan? Sobrang busy ko. Wala na akong oras para tingnan ng cellphone ko. Shushu, dati ko pa naman sinasabi, pagdating ng sweldo ko, bibiling kita ng hearing aid. Tingnan mo, kitang pinakamagandang hearing aid sa market. Susha, dumating ka sa reunion. Gusto mo bang masira ang saya? Bakit kailangan ko pa ng tulog para makabili ng hearing aid? Sushu, hindi ba't nawala ko nga ang hearing aid mo? Kaya kailangan ko itong palitan. Magiging responsable ako. Hindi ba't ang best friend tayo? Pero ngayon, hindi ko na kailangan. Sushu, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Hindi ko na kailangan na yung pagtulong at awa. Pagtulong? Lahat ng kabutihan ginawa ko para yun sa'yo. Hindi ba't ganaw na nga? Nung nasa orphanage tayo, pinili mong magpakita ng awa sa akin at nakuha mo pang simpatsya ng headmaster. Nung nag-aaral na tayo at nakakuha ka pa ng papuri mula sa mga guro at mga kaklase. So siya, napaka-iprokita mo. Shushu, sa mata mo ba? Ako ba'y ganitong tao? Sushishu, sobra na yata to. Si Susha ay tapat na mabait sa'yo. Noong una, ang mga grades mo ang pinakamababa sa klase. Ginawa ni Susha ang lahat para matulungan ka. Oo nga, Sushishu. Kitang-kitang kabuti ni Susha sa'yo. Tingnan mo ang ginagawa ninyong dalawa ngayon. Hindi ba't nagpapatunay lang ito sa sinasabi ko? Alam ko kung anong klaseng tao si Susha. Noong una, wala kong magawa. Walang kakayang magsalita, kaya tinatanggap ang tulong mo. Pero iba na ngayon. Ngayon, hindi na katulad ng dati. Susha, ikaw nang nasa ilalim ko. Baka ikaw na ang magmamakaawa para sa tulong ko. Diyos ko, ito ba yung sinasabi nilang walang limitasyong black card? Ang black card ay hindi basa-basa nagkakakuha kahit may pera ka. Masasabi ko sa buong Shanghai, ang bilang ng black card ay hindi lalampas sa 10. Mr. Gu. Nung meron. Mr. Gu. Mr. Gu. Tungkol po sa investment hotel, hindi na po kayo kailangan mag-abala. Oo, interesado talaga ako sa proyektong ito. Talaga, Mr. Gu? Siya nga pala, Mr. Gu. Dito sa hotel namin, meron kaming masarap na wine. Kailangan mo itong tikman. Oh, bibili ako ng 2 bote. Ipadala mo sa VIP room sa baba. Ay, Mr. Gu, partner na po tayo ngayon. Hindi na kailangan magbayad. Ipapadala ko na agad sa tao ko para dalhin ito sa baba. Sige, maraming salamat. Pero Mr. Gu, para po kanino ang alak na iyon? Ang apelyido niya ay Su. Sabihin mo na lang na ibibigay ko ito kay Miss Su. Okay po, Mr. Gu. Narinig niyo naman si Mr. Gu, di ba? Gawin niyo agad yon. Shushu, ang ganda naman ng buhay mo ngayon na. Shushu, ano bang trabaho mo ngayon? May black card ka pa nga. Itong card na ito, regalo ng boyfriend ko. Mahal na mahal niya ako. Kaya kadalasan, pinapahinga niya ko sa bahay. Ngayon na alam niyang aatin ako ng reunion, sinabi niya talaga na dalhin ko itong card. Kaya ang lahat ng gastos ngayong gabi, ako nang bahala dyan. Shushu, napakabait talaga ng boyfriend mo. Hindi tulad sa akin. Umaasenso ka na. Huwag mo naman kaming kalimutan. Oo nga, Shushu. Baka ikaw na pinakamalayo ang narating sa buong story ng school natin. Ang boyfriend mo, sino ba talaga siya? Saka ko na ipapakilala ang boyfriend ko. Pumunta na naman ako rito para sa reunion. Gusto ko lang maging low-key. Ay nako, huwag na nga natin kulutin si Shushu. Ayaw niyang sabihin eh. Gusto lang niya siguro maging simple. Ayaw magyabang. Tama ba? Susha, kahit noong araw, ginamit mo akong panapat para mukhang magaling. Naalala ko pare ang pinagsama natin nung bata pa tayo. Kung kaya mong himuko at humingi ng tawad sa akin sa mga nangyari noon, lahat ang hidwaan natin, pwede ko nang kalimutan at patawarin.